Hello, Saj. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe, holy moly, napakaganda si Ran DPT. Ayan, so gugulatin kayo dito ng swerte. Parang naglalakad-lakad kayo. Oops! Parang nabangga ninyo ang swerte. Parang ganon. So, this is really beautiful. Magiging masayang-masaya kayo rito with this, unexpected na blessing, unexpected na good luck and fortune, no, na dadating sa buhay ninyo. Ito na yung time na talagang hindi ninyo inaasahang ganito kagaganda ang maaaring mangyari sa buhay ninyo. But, it will happen, no? So, good luck sa'yo. We have message in a battle. Meron ditong mga mensaheng paparating sa inyo. This is intuitive messages, pwedeng intuitive nudges, pwede rin naman na ito yung mga enlightenment, guidance na pinagdadasal ninyo, coming from the divine. Or pwede rin na ito ay sulat para sa'yo, email, text messages, mga ganon, at kung ano pang klaseng correspondence ang maaaring parating sa buhay ninyo. Milk and honey, napakaganda nito. This is a time for plenty and bounty. This is a time for abundance and prosperity into your life. At panahon din ito, no, ng pag-nurture ninyo ng inyong sarili. Pag-aalaga ninyo sa inyong sarili. Sa inyong katawan, mental health, Sagittarius. Okay? So, alagaan ninyo yung sarili. Baka ang iba sa inyo dito magsusalt bath, maaring alam mo yun, magpapaspa, pwedeng ganon. Or kahit ano pa man, no, na pwede ninyong gawan para maalagaan ninyo ang inyong sarili. Mapamper ninyo ang inyong sarili. Okay? So, do so. Maging masaya talaga kayo. This is a time for happiness and joy, Sagittarius, kasi nga, ang daming blessings na paparating. At saka, siguro kung ano yung mga dinadasal ninyo, nandiyan dyan na, yan ang ibibigay sa inyo. This could be answered prayers, miracles, no, na maaring dumating sa buhay ninyo. No place like home. Yan. So, siguro namimiss nyo na yung tahanan ninyo. Maybe you are living far from home, no? Kaya namimiss nyo na ito. No? So, siguro, ang iba sa inyo magta-travel home, no? Baka kayo ay uuwi dahil namimiss nyo na mga mahal ninyo sa buhay, namimiss nyo na yung kwarto ninyo, yung ganon, yung unan ninyo, yung kumot. So, observer is your next message. Sa ngayon, parang hindi kayo nagte-take action, no? At bagkus pinag-aaralan muna ninyo ang mga bagay-bagay, mga sitwasyon. So, maybe you are making plans, maybe you are strategizing, kaya nag-observe muna kayo, pinag-aaralan ninyo ang mga kaganapan, no, sa inyong paligid. Maybe parte yan ng pagpaplano ninyo. Co-create, yan, this is a reminder para sa'yo na you are co-creating your reality with the divine. Okay? Hindi nyo lang solo yan, hindi lang yan solo ng universe, magkatulong kayo. No? You're working in a team. Yan, para ma-manifest ninyo sa buhay ninyo kung ano yung mga gusto ninyong ma-manifest. Fork in the road, ayan, nasa gitna kayo ng pagdidesisyon, pero hindi ninyo alam kung saan kayo papunta. You don't know if you're going to take the left or the right road, diba? Hindi kayo, maaaring hindi pa kayo ready dito. Kaya hindi kayo nagdedesisyon kasi hindi pa kayo handa na magdesisyon. Siguro, you still need time para mag-isip-isip. You still need time para then mag-gather ng mga mas marami pang impormasyon na maaaring makakatulong sa inyong magkaroon ng linaw ang inyong sitwasyon, no? Before you make a decision. So, what else? Dami. Okay. So, we have love unabashedly. Ayan, love unconditionally. Parang ganun, no? Siguro may pagkakataon kayo rito or opportunity to fall in love. Kung kayo ay single pa, baka meron dyan dumating makilala nyo na si Mr. or si Miss Right ninyo, no? So, love unconditionally. Release and let go. Okay? In order for you to receive
something, in order for you to welcome newness sa buhay ninyo, you need to release and let go of something para magkaroon kayo ng room or space sa buhay ninyo para dito sa mga bago ninyong i-welcome sa buhay ninyo. Okay? Maybe this is also something na negative energy, kaya kailangan nyo ng wag na kayong magdalawang isip at i-release nyo na yan, i-let go nyo na yan para magkaroon kayo ng space para sa mas mga bagong bagay, sitwasyon or tao na mas positibo ang epekto sa buhay ninyo. Okay? Retreat, ito din yung kailangan ninyong gawin, ano? Maybe kailangan ninyong magmuni-muni para magkaroon ng linaw ang inyong isipan, maging maluwag ang inyong pakiramdam, para nang sa gayon wala kayong problema sa pagdedesisyon. Mas magiging mabilis, no, yung diskarte ninyo, pag-iisip ninyo, at makakapag formulate agad kayo ng kung ano ang dapat na tamang desisyon na gagawin dito. Okay? Kaya kailangan ninyo na magnilay-nilay, dance, ayan, engage in physical activity, no, Sagittarius. Baka kailangan ninyo rito na bumalik sa pagsusumba, magsayaw, mag-exercise, kung dati na ninyong ginagawa ang mga yan, ano. So, siguro, matagal na ninyong hindi nagagawa uli, no, yung mga bagay na yan. Kaya, this is a reminder para sa'yo na, teka lang, Sagittarius, para nakakalimot ka na. 'Di ba? Kasi baka hilig nyo din, no, na magsasayaw. Pero ayan na nga, siguro sa kabisihan ninyo, hindi na kayo nagkakaroon ng panahon para dyan. So, magpahinga din kayo. Merong rest, merong retreat. So, kailangan nyo talaga na magpahinga. Take a breather para nang sa gayon, may balik ninyo yung sarili ninyo sa balanse. Kasi maaaring, kaya hindi kayo nakakapag-isip na maayos, hindi kayo nakakapag-desisyon pa. Kasi nga, baka pagod na kayo, no? Pagod na ang katawan ninyo. So, hindi nagagana talaga yung isip ninyo. At saka, kung marami kayong iniisip, marami kayong ginagawa, maraming nagbabother sa inyo, sa isip ninyo, talagang may hihirapan kayo magkaroon ng clarity of thought na makakatulong sa inyong pagdedesisyon. Kaya, relaxation, no, is key. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.